Hi, GB Recaps here. Today, I will explain a Chinese martial arts film entitled Master Z, Ip Man Legacy. Spoilers ahead and please enjoy. Matapos matalo ni Ip Man, sinama ni Chong Tin-Chi ang anak niya at nagpakalayo-layo mula sa mundo ng martial arts. Nagpaalam ito sa agent niya pero hindi ito pumayag. Nagkaroon ng pagtatalo sa dalawa ngunit wala rin itong nagawa at hinayaan na lang itong umalis. Nagtayo siya ng grocery store sa ground floor ng kanyang bahay. Tinutulungan naman siya ng kanyang anak na si Chung Fung sa pamamahala ng kanilang tindahan. Isang umaga, nag-deliver siya at sinabay na niya ang anak niya sa bus stop papuntang school. Sa isang banda, makikita si Nana, isang opium addict sa isang bar. Niyakap ito ng isang lalaki at sinisingil sa kanyang utang. Hindi siya makabayad kaya dinala siya sa kanilang boss na si Cho Sai Kit. Sinampal naman ni Kit si Nana at binugbog. Dinala nila si Nana sa isang kainan kung saan nila hinintay si Julia na kaibigan niya. Natuwa si Nana nang makita si Julia. Seryoso naman ang mukha ni Julia nang ilapag ang pera pambayad sa utang ni Nana. Sinabihan din niya si Kit na wag nang bentahan si Nana ng opium. Paalis na ang dalawa nang singilin sila ni Kit ng interes ng utang. Pinalibutan na sila ng gang at doon na nagkagulo. Sakto namang napadaan si Tin-Chi at tinulungan ng dalawang babae. Pinatumba niya ang buong gang. Dumating naman ang mga pulis at hinuli ang gang kasama sina Tin-Chi, Nana at Julia. Sa presinto, nakilala ng pulis si Tin-Chi bilang isang underground martial artist. Samantala, napalaya ang buong gang ni Kit dahil sa panunuhol sa senior police officer. Hindi makapaniwala si Police Officer Fai sa ginawa ng boss niya. Pinauwi din sina Julia at Nana nang sabihin nilang kapatid nila si Fu, ang may-ari ng Gold Bar, isang sikat na bar. Naiwan si Tin-Chi at late na siyang umuwi. Dahil dito, na-late sila ni Fung sa Petrus, isang steakhouse, para sa birthday ng anak niya. Sinalubong sila ng may-ari na si Owen Davidson at sinabing bumalik na lang next time. Malungkot na umupo ang mag-ama sa harap ng restaurant. Iniabot naman ni Tin-Chi ang regalo kay Fung ngunit nasira na ito dahil sa nangyaring labanan kanina. Samantala, may meeting ang Chonglok Group Limited. Kabilang dito si Kit at ang kanyang ate at leader na si Chongan Kwan. Sinabi ni Kwan na gusto niya na maging legal ang kanilang business na ikinabahala naman ng ibang miyembro. Maapektuhan daw ang kanilang business kung gagawin niya ito. Giniit ni Kwan ang desisyon at nagbotohan sila. Lahat ay sumang-ayon sa kanya, puwera kay Kit. Sa kabilang banda, pinagmamalaki naman ni Fung na ang tatay niya ang best sa martial arts. Dumating naman ang mga bully at pinagtawanan dahil store owner lang daw ang tatay nito. Nagkainitan sila at umuwing may black eye ang bata. Nakita ito ng ama at pinaliwanag naman ni Fung na pinagtanggol lang niya ang kanyang ama mula sa mga bully. Habang nagmumuni-muni si Tin-Chi, naalala niya ang mga panahon na nagmo-martial arts pa siya. Hindi niya mapigilang maging malungkot. Nakatulog siya at nagising na lamang na may naghagis na umaapoy na bote sa store. Nagsimulang masunog ang mga gamit. Ginising niya ang anak at sinubukang lumabas ngunit nakalak ang gate. Hinarang niya ang freezer sa gate at nagdulokbong ang mag-ama sa kumot. Sumabog ang freezer palabas ng store at nakalabas na rin ang mag-ama. Sa labas ng store nakatayo si Kit. Sila pala ang may pakana. Gumanti sila kay Tin-Chi sa pagkakabugbog ng gang nila. Tuloy-tuloy pa rin ang paghagis ng gang sa mag-ama. Hinang-hina na si Fung kaya binuhat siya ng kanyang ama saka tumakbo. Hinabol pa rin sila ng gang. Nakasalubong nila si Julia at hinabilin ni Tin-Chi ang anak sa kanya. Sa kanya hinarap ang humahabol sa kanya. Nagpang-abot ang mga ito. Umakyat si Tin-Chi sa mga gusali at doon sila nagtuos. Isa-isa niyang napabagsak ang mga gang. Akala niya nakatakas na siya pero nasundan siya ni Sadie, isang assassin. Nagtuos ang dalawa at masasabing magkasing lakas ang dalawa. Nang makita ni Sadie sina Julia ay umalis na siya. Sinabi ni Julia na nilalagnat si Fung kaya dapat dalhin ito sa ospital. Ibinalita naman kay Kwan na napatrobol na naman ang kapatid. Samantala, kinausap at sinuhulan na naman ng tauhan ni Kit ang senior police officer. Tinawagan ng senior police si Fai para puntahan si Tin-Chi. Galit na galit si Fai sa panunuhol na nangyayari. Pinuntahan ni na Fai si Tin-Chi sa ospital para sabihing aksidente ang sunog at walang mangyayaring investigasyon. Walang nagawa sina Julia at Tin-Chi sa nangyari. Inoffer naman ni Julia na doon munang mag-ama sa Gold Bar. Sa Gold Bar, ipinakilala ni Julia si Fuki na Tin-Chi. Gustong magtrabaho ni Fu bilang waiter si Tin-Chi kapalit ng kwarto sa Gold Bar.
At iwasan din daw si Nana dahil fiancé niya ito. Dumating ang gabi, binangungot si Fung sa nangyaring sunog. Hindi ito matanggap ni Tinchi kaya pumunta siya sa lungga ni Kit para ipaghiganti ang anak. Binugbog niya ang mga nandoon at pinagahagis ang bote ng alak saka hinagisan ng apoy. Iniwan niyang nasusunog ang kwarto. Samantala, buhay na buhay ang kalye ng bar at dagsa ang mga kalalakihan doon. Dumating si Tinchi at nagtrabaho bilang waiter. Pinanood niya si Julia na kumakanta sa stage. Manghang-mangha siya sa kanya. Kinaumagahan, pinasyalan ni Julia ang mag-ama at ginamot ang sugat ni Tinchi. Sa kabilang banda, nalaman ni Kit na sinunog ni Tinchi ang kanyang opium den. Galit na galit siya pero nagulat siya nang makita ang ate niya. Sinabi ng ate niya na lilinisin niya ang gulo ni Kit at ayaw na niyang mapatrobol ang kapatid. Nagkasagutan sila at nag-walk out si Kit. Pinuntahan naman ni Kwan si Tinchi sa gold bar. Inabutan niya ito ng cheque bilang bayad sa danyos ng kapatid niya. Hindi ito tinanggap ni Tinchi na siya namang kinagulat ni Kwan. Namangha ito sa pagtanggi ni Tinchi, sabi niya ay matapang daw ito. Samantala, kausap ni Kit ang kaibigan. Gusto daw niyang makawala sa pamamahala ng kanyang ate. Nagkasundo ang dalawa na magbebenta sila ng heroin at gagawa ng maraming pera. Sa kabilang banda, nagkasundo naman si Fu at Tinchi dahil sa martial arts. Nagpakitaan sila ng mga moves at naalala na naman ni Tinchi ang dati niyang buhay. Bumalik naman ng mag-ama kasama si Julia sa nasunog nilang bahay. Balungkot nilang nilibot ang lugar. Kinabukasan, inimbitahan ni Tinchi ang magkapatid kasama si Nana sa Petrus para ipagdiwang ang birthday ni Fung. Dumating ang may-ari na si Owen na may daladalang birthday cake. Sa hall ng Petrus, nagkaroon ng auction. Nagsasalita si Kwan ngunit walang naniniwala sa kanya dahil illegal daw ang mga business nito. Nasaksihan lahat ito ni Tinchi. Samantala, nagsimula na rin si Kit sa pag-distribute ng heroin. Nakita ito ni Tinchi kaya nagdesisyon siyang matyagan ang kinikilos ni Kit. Kasama si Julia, sinundan nila ang lalaki na kausap ni Kit kanina. Pinatumba nila ito at doon nila nakumpirma na drugs ang binigay ni Kit. Sa kabilang banda, habang kumakain si Owen ay dumating si Kit. Ipinakita nila kay Owen ang maraming pera at ipinaliwanag ang business nila. Inilapag naman ni Owen ang baril sa lamesa at sinabing isa lang daw ang gusto niyang makatrabaho. Dahil dito, walang awang binaril ni Kit ang kasama. Namangha si Owen at pumayag siya sa drug deal ni Kit. Pumunta naman si Tinchi kay Kwan para sabihin ang ginagawa ni Kit. Gusto niyang pigilin ni Kwan ang kapatid sa binabalak niya. Samantala, pinainom ng Marino si Nana kaya lumabas ito para magsuka. Nakakita siya ng sachet ng drugs sa may pader. Nakita siya ng gang ni Kit at pinagbintang ang magnanakaw. Dumating naman si Kit at pinagtulungan nila ito. Pinilit nilang pahit-hitin ng heroin si Nana kaya na-overdose ito. Hinanap naman ni Julia ang kaibigan ngunit huli na ang lahat. Nalagutan na ng hininga si Nana. Sa kabilang banda, nag-uusap ang magkapatid na Kwan at Kit. Gusto ni Kwan na itigil na ni Kit ang mga illegal nitong gawain ngunit nagalit lang si Kit. Ang sabi niya ay hindi niya kailangan ng ate niya. Tinawag niya ang kanyang mga alagad sa kwarto. Sakto namang dumating si Fu at Tinchi para ipaghiganti si Nana. Naglabas ng mga tubo at espada ang gang at sinugod ang dalawa. Nanood sa tabi si Kit at Kwan. Dahil sa taglay na husay sa martial arts, napatumba ng dalawa ang buong gang. Nilabas ni Kit ang baril ngunit sinugod siya ni Tinchi. Walang nagawa ang baril sa kanya. Napatumba niya si Kit. Sunod niyang sinugod si Kwan at naglaban silang dalawa. Mahusay din sa martial arts si Kwan. Kalaban ni Fu ang kanang kamay ni Kwan. Gamit ang espada, naglaban si Kwan at Tinchi. Kinuha naman ni Kit ang baril at pinagbabaril si Tinchi na nakatago sa likod ng sofa. Gustong mapatigil ni Kwan ang laban ngunit naputol niya ang kamay ng kapatid. Kapalit daw ng kamay ni Kit ang buhay ni Nana na siya namang kinagalit ni Fu. Kulang daw ito kapalit ng buhay ng kanyang mahal. Matapos ang labanan, ibinunyag naman ni Fu ang drugs sa media. Sa Petrus, magkausap si Owen at ang senior police officer. Gusto niyang taniman ng droga ang gold bar at i-frame up si Fu. Ganon na nga ang nangyari. Sinugod ng mga pulis ang gold bar para halughugin ito. Inalabas ng isang pulis ang mga drugs at saka hinuli si Fu. Kinausap ni Tinchi si Fai at sinabing frame up lang ito at alam dapat ng mga pulis na ang Petrus ang drug den. Wala raw alam si Fai tungkol dito. Wala silang nagawa at hinuli pa rin si Fu.
Dinala naman ng senior police officer si Fu sa isang abandonadong lugar kung saan nagluluto si Owen. Nagkasagutan ng dalawa at habang nakaposas ay binugbog ni Owen si Fu. Walang nagawa si Fu kundi tanggapin ang lahat ng suntok ni Owen. Nahila niya ang bracelet ni Owen bago ito tuluyang matumba at mamatay. Sa morgue, dumating sina Tinchi at Julia para makita si Fu. Nakita ni Tinchi ang hawak na bracelet ni Fu kaya nalaman niya na si Owen ang pumatay sa kanya. Pag-uwi sa bahay, galit na galit si Julia kay Tinchi dahil siya raw ang dahilan ng lahat ng nangyari. Pinangako naman ni Tinchi na maghihiganti siya kay Owen. Nagpaalam din siya sa kanyang anak at saka umalis. Samantala, inililigpit na ng mga tauhan ni Owen ang mga nakatagong drugs ngunit nakita sila ni Tinchi. Doon na niya nakumpirma ang droga ni Owen. Pumasok siya sa loob ng Petros at nakasalubong niya si Owen. Ipinakita niya kay Owen ang nakuha niyang bag na may droga. Itinanggi naman nito ni Owen. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Fu. Nagulat siya nang makita ang bracelet niya na hawak ni Tinchi. Naglaban ang dalawa. Nahirapan si Tinchi dahil malakas at malaki ang katawan ni Owen. Unti-unti naman niyang naalala ang Wing Chun technique niya. Dito na niya napantayan si Owen. Walang nagawa si Owen sa biglang lakas ni Tinchi. Umabot pa sa labas ang kanilang labanan. Sakto namang dumating ang mga pulis. Pumunta si Owen sa side ng senior police officer at binulungan na hulihin si Tinchi. Inutusan naman ng police officer si Fai na dakpin si Tinchi. Bago pa man maaresto, sinabi ni Tinchi na ang dapat hulihin ay si Owen dahil siyang nagbebenta ng mga drugs. Itinuro din niya ang sasakyan na puno ng droga kina Fai. Nagkagulo naman ng mga pulis at si Tinchi. Tumigil lang sila nang magpaputok ng baril si Fai. Nag-report ito sa senior niya na si Owen ang dapat hulihin. Nagtalo ang dalawa, ngunit imbes na si Owen ang hulihin, inaresto nila ang senior police officer. Nang makita ito ni Owen ay tumakas siya. Hinabol naman siya ni Sadie at hinagisan ng ice pick sa ulo na dahilan ng pagkamatay niya. Makikitang sumunod din si Tinchi at nakita niya si Sadie na tumakas na rin. Si Sadie ay hinire ni Kwan upang patayin si Owen bago sila umalis ni Kit palabas ng Hong Kong. Kinabukasan ay ligtas siyang nakauwi sa anak niya at kay Julia. Masayang nagsalo ang tatlo sa hapagkainan. Ang kwento na ito ay tungkol sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak, pagmamahal ng kapatid, pagmamahal ng kaibigan, at pagmamahal sa katarungan. Subscribe for more videos like this and hit the like button to help the channel. And don't forget to hit the notification bell. Thank you and see you on the next one.